Totoo kaya ito na ang Iglesia ni Cristo ay mamba-blacklist na sa mga kongresista at mga senador na papabor sa impeachment laban kay Vice President Sara? Kumalat kasi sa social media kahapon lamang ang video ng isang negosyante na si Miss Cathy Binag na may natanggap siyang impormasyon di umano na ang sinumang boboto ng yes sa impeachment sa Kamara de Representantes at sa Senado ay posibleng mapasama sa listahan na hindi susuportahang kandidato ng naturang relihiyosong grupo. Pero gayunpaman ay wala pang opisyal na pahayag mismo mula sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Pero kasi alam naman natin na matagal na gusto ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, na sana'y mag-focus sa problema ng bansa, sa tunay na issue na dapat solusyonan ng mga nasa gobyerno at hindi solusyon ang impeachment para patalsikin si Vice President Sara, dahil hindi naman problema itong si Vice President Sara ng bansa, kundi ang korupsyon, partikular na sa flood control ghost project or flood control scam na hanggang ngayon wala pang napapanagot na kung sino ang dapat managot sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Narito ang full video, panoorin natin. Eto na nga bang sinasabi ko Eto na yun Diba? Yung mga hindi nakikinig. Eto na. Meron kasi akong A1 na information na may nagsabi sa akin. Okay? Na dahil sa kagustuhan ng INC na ang iprioridad natin or ng mga leaders natin is kapakanan ng bayan. Totoo. At mga taong naghihirap. 'Di ba? Against sila sa impeachment. Yes. Whether si BP Sara or si BBM. Kahit sino man. Ayaw nilang ma-impeach pareho. Kasi ang gusto nilang ma-focus is yung nangyayari sa ating bansa na pagbagsak ng ekonomiya, tama. ang pagtaas ng mga bilihin, ng krudo, ng langis, ng gasolina at diesel. Tapos ang ating mga leader walang ginagawa kundi sobrang hyper-focus more dyan sa impeachment. Tama. Ang balita ko, dyan sa HOR at sa Senate, kung sino man ang bobotong yes for impeachment ay magiging blacklisted na sa INC. Ayan tingnan nyo na lang. Tingnan natin. May nagsabi lang sa akin na yan daw ang mangyayari. Okay. Blacklisted. Kung yung nakaraan, di ba parang napansin nyo, kahit yung may mga bumotong iba, pinatawad pa rin. Parang pinagbigyan ng eleksyon. This time, sa inyo dyan, sa House of Representatives at saka sa Senate, tingnan nyo na lang. Kasi ang balita ko, kahit sa pang-apat na salin lahi ninyo, yung apo ng apo nyo, yung anak ninyo, ay hindi na susuportahan o hindi man lang makakatungtong na sa kanilang lugar. Yun lang. Dahil sila ay nakikiusap pero ayaw nyong pakinggan dahil nakita nila na ang prioridad ninyo ay mamulitika kesa ang iprioridad ninyo ay ang para sa bayan. Totoo. So, nasa sa inyo na yan. Tingnan nyo na lang. Tingnan na lang natin kung anong mangyari. Nasa sa inyo kung you will risk it. Diba? Nasa inyo na yan. Kung gusto nyong hamunin, diba? Nag-announce naman, simula January, nag-rally, hanggang nung nakaraan lang, may 3 days din silang rally, supposedly. Nabaliwala yun Nakikinig. So, ayan. Sabi nung aking informante na A1, na hindi mukha na talagang this time, lahat kayo na boboto ng yes dyan, wala nang tsansa. Blacklisted to the core. Kasi you don't listen to the call ng mga tao, yung mga panawagan ng mamamayang Pilipino, mga hinaing na ibaba ang kuryente, ibaba ang bilihin, tanggalin ng tax, pagaanin ang buhay, pero kayo, busy kayo dyan lahat kung paano pabagsakin si BP Sara. Tama. Ayaw niyong makinig. So ngayon,
sila, nakita siguro ng INC na ang prioridad ninyo is mamulitika, hindi ang para sa bayan at para sa sambayan ng Pilipino, so you don't deserve their support. Yun lang naman yung Tama akin, naman. yun ang analyze ko na feeling ko, nakita nila yon. Kasi ang tagal na nilang pinagbibigyan kayo dyan eh. So yan nasa sa inyo na yan. Tingnan ninyo, napaka-consistent ng INC. Nakikiusap sila, never silang nakisali sa politika. Kayong mga politician ang lumalapit sa kanila. So ngayon, kayo dyan, hindi nakikinig. Good luck. Blacklisted kayo simula sa kaapo-apuhan nyo sa anak ng apo nyo. So lifetime na yan. Kung akala nyo, huwag kayo masyadong confident na patatawarin kayo, hindi po. Wala nang ganon. So good luck sa inyo sa boboto ng yes sa impeachment. Tandaan ninyo, kayo ang lumalapit sa kanila. Hindi sila lumalapit sa inyo. Minsan lang silang humiling. Yes. Yung hiniling pa nila Totoo. is kapayapaan at iprioridad ang kapakanan ng bayan at ng sambayan ng Pilipino, pero hindi ho kayo nakinig. Yan ang aking basa. So again, good luck sa inyo sa mga boboto ng yes sa impeachment. God bless. Magdasal na lang po kayo. Bye. So totoo nga ang sinabi ni Miss Cathy Binag, na kapag oras na ng eleksyon, ang mga politiko na ito ay naggandara pa sa panliligaw dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi ba totoo yan? At kahit ako, honestly, ako ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Totoo yan. Kahit nga sa mga kapitan namin, sa konsehal, ayan, nagkakandara pa sila. Sumasamba sila sa loob ng kapilya para manligaw ng boto sa loob ng Iglesia ni Cristo. Totoo yan. At maswerte ka kung ikay mapili, mapusuan ng namumuno sa Iglesia ni Cristo na dalhin ka sa iboboto sa susunod na eleksyon. At tama din ang sinabi ni Miss Cathy Binag. Kayong mga politiko, lagi kayong lumalapit sa Iglesia ni Cristo para manligaw ng boto. Pero ang Iglesia ni Cristo ba, lumapit ba sa inyo? Di ba hindi? Kailan lamang naging vocal ang Iglesia ni Cristo noong nakaraang taon na nakikiusap sa inyo unahin ang problema ng Pilipinas. Bigyan ng solusyon ang mga problema ng bansa. Tugunan yung mga pangangailangan ng mga Pilipino, unahin. Isang tabi ang pamumulitika. Abay nakailang rally na ang Iglesia ni Cristo. Hindi pa rin talaga nakikinig ang Marcos administration. Minsan lang humiling ang Iglesia ni Cristo sa mga politiko ngayon sa gobyerno. Pero hindi pa rin talaga sila pinakikinggan. Kayong napagbigyan ng mga boto ng Iglesia ni Cristo, kayong mga politiko na nandyan sa pwesto. Tapos ganito yung ibabalik ninyo. Ang sabi ng Iglesia ni Cristo noon pa man nung nakaraang taon na nagsagawa sila ng rally sa Maynila. Anong sabi? Isang tabi ang pamumulitika. Ayaw ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo ang anumang impeachment sa Vice President Sara at kay President Bongbong Marcos. Ang nais nila ay kapayapaan, magtulungan para sa kauunlad ng bawat isa ng mga Pilipino. Pero walang nangyari nabaliwala yung effort ng Iglesia ni Cristo. Ang inuuna pa rin at nakafocus ang gobyernong ito ay kung paano patatalsikin ang Vice Presidente ng Pilipinas na siyang hindi naman nagnakaw sa kaban ng bayan. At ang totoong mga nagnakaw ay siyang hindi nauusig ngayon. Ang siya pang nang uusig kay Vice President Sara. Ngayon kung totoo man ang naging pahayag ni Miss Cathy Binag na kung sino man ang bobotong mga kongresista at senador na mag-yes sa impeachment ni Vice President Sara para ma-impeach patalsikin si Vice President Sara sa kanyang pwesto, ay mabablacklist na kayo. Hindi na kayo kailanman iboboto ng Iglesia ni Cristo mula sa inyo hanggang sa anak nyo, sa apo nyo at sa anak ng apo ninyo. Gusto nyo ba yun? Kaya't alalahanin ninyo solid ang boto mula sa Iglesia ni Cristo.
May kapag na-blacklist ka na, ay wala na. Malaking botong mawawala sa iyo kapag hindi ka na iboto ng Iglesia ni Cristo. Kung kayo ba ang tatanungin, naniniwala ba kayo na itong pahayag ni Miss Cathy Binag ay may katotohanan nga ba mula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo? O isa lamang itong haka-haka? O isa lamang itong chismis, sabi-sabi? Matakot kaya ang mga kongresista at mga senador kung sakaling sila iboboto ng yes para ma-impeach si VP Sara? Abay, ishare mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.